Sa isang pagtitipon ng mga kaibigan, nakita ko ang aking kasintahan at ang peking binata na naghahalikan ng French. Galit na galit ko, binasag ko ang baso, ngunit sila ay tumawa at sinabing laro lang ito, huwag masyadong seryosohin. Tumingin ako sa kalat sa sahig, umiti ako. Kung laro lang ito, ituloy natin. Nagsimula muli ang laro at natalo ako ngayon. Walang pag-aatubili, pinili ko ang matinding pakikipagsapalaran. Inutusan nila akong humalik sa kahit sinong babae. Si Liu Ruyan ay nakaupo sa sofa. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakitang akala niya ay siya ang pipiliin ko. Ngunit, biguin ko siya. Diretso akong lumakad papunta kay Bainingbing, ang liwanag ng buwan ng peking binata. Ang aking ginawa ay nagulat kay Liu Ruyan at sa kanyang mga kaibigan. Fang Yuan, anong ginagawa mo? Nandito si Ruyan. Nagpanggap si Fang Zeng na nasaktan at sinabing, Kuya, naglalaro lang kami kanina. Bakit hindi ka naniniwala? Umiti ako ng malamig at matapang na sumagot. Sa init ng inyong halikan, kung may kama, malamang gumulong na kayo. Sabihin ninyong laro lang, akala ninyo bata ako. Nang pumunta ako kay Bainingbing, nakita ko sa gilid ang mukha ni Fang Zeng na namumula sa galit. Nakakuyom ang kanyang mga kamay at sa isip ko'y natutuwa. Napakalakas ng aura ni Bainingbing, bago pa ako makalapit, ramdam ko na akong lalamunin siya. Ngunit sa labas, kailangan kong magpanggap na kalmado. Pinagmasdan ako ni Bainingbing ng may interes, tila nagtataka sa susunod kong gagawin. Pinilit ko ang aking sarili, lumapit sa kanya, at mahinang tanong, Ate, naaalala mo ba ako? Tumango si Bainingbing, naalala niya noong huling pagkakataon na nagkita kami sa bundok. Pagkatapos, umiti siya at nagtanong, hindi ka na ba gumagala ngayon? Halos mahulog ako sa aking kinatatayuan, napakasakit ng mga salita ng isang malaking tao. Ate, noong sinabi mong pwede akong humingi ng tulong, totoo pa ba iyon? Maingat kong tanong. Nagtinginan ang mga kaibigan ni Bainingbing, tila napansin ang hindi karaniwang relasyon namin. Si Liu Ruyan at ang kanyang grupo ay tuluyang napatanga. Malamang hindi nila inakalang kakilala ko ang pinuno ng pamilya Bai. Nang makita ni Fang Zeng na nakakausap ko ang kanyang iniibig, naging kulay atay ang kanyang mukha. Sa isip ko, malamang iniisip niya, itong taga-bundok na probinsyano. Bakit siya makakausap kay Bainingbing? Ibinaba ni Bainingbing ang kanyang baso at sumenya sa akin. Lumapit ako sa kanya, at sa malapitan, nakita ko ang kanyang napakagandang mukha, hindi ko maiwasang maakit. Ang haba ng kanyang pilikmata, ang kinis ng kanyang balat. Paano niya naalagaan? Anong tulong ang kailangan mo? Tanong ni Bainingbing na nakatitig sa akin. Nag-alangan ako ng matagal, hindi ko masabi na gusto ko siyang halikan. Paano kung palayasin niya ako kaagad? Sa harap ng lahat, pinisil ko ang aking ngipin, bigla akong yumuko at humalik sa kanyang pisngi. Nabitawan ng mga kaibigan ni Bainingbing ang kanilang panga, hindi sila makapaniwalang may humalik kay Bainingbing. Hindi kaya patayin itong bata? Matapos akong humalik, gusto kong tumakas, ngunit hinawakan niya ako at inupo sa sofa. Tiningnan ako ni Bainingbing na para bang gusto kong magtago. Sinabi niya ng pabiro, hinalikan mo ako, tatakbo ka na ba? Pinikit niya ang kanyang mga mata at tiningnan ako. Sumagot ako ng tanga, natalo ako sa laro. Nang makitang hindi siya nasisiyahan sa sagot, mabilis kong ipinaliwanag, hindi ko gusto ang masasamang babae na iyon. Kunin nila kung sino ang gusto nila, wala silang katulad mo, ate. Napatawa si Bainingbing, gusto mo ako. Tiningnan ko ang kanyang magandang mukha, mabilis akong tumango, sa isip ko, sino ba naman ang hindi magugustuhan ang isang magandang kontrabida? Sabi nila napakaganda rin ang kanyang katawan, may abs, hindi ko alam kung totoo. Naaliw si Bainingbing, ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang aking isipan. Tinapik niya ang aking ulo, munting pervert, sige, humalik ka pa sa akin, pati katawan ko gusto mong paglaruan. Tiningnan ko siya nang hindi sumasang-ayon, pinagmamasdan ko lang, hindi dahil sa pagnanasa. Ang kanyang kaibigan ay nabigla sa sinabing paglaruan ang katawan, at nauwi sa pag-ubo ng tubig, agad na sinabing, magpatuloy kayo. Ang mukha ni Liu Ruyan ay tila babagsak na sa dilim. Galit na galit siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, Fang Yuan, anong kabaliwan ito? Lumapit ka agad dito. Sa aking dibdib, umakyat ang dugo at niyakap ko ang liig ni Bainingbing. Walang muwang kong sinabi, Miss Liu, laro lang naman, bakit galit na galit ka? Hindi pa nga ako humahalik ng French sa harap mo kasama si ate. Sa oras na iyon, namula ang mga mata ni Fang Zeng at sumigaw ng may emosyon. Fang Yuan, sobra ka na. Naglalaro lang kami ni Liu Yan. Siya ang iyong kasintahan, wala sa pagitan namin. Pinaikot ko ang aking mga mata at nang uyam na sumagot. Alam mo bang si Liu Ruyan ang aking kasintahan? Sa harap ko, humalik ka sa kanya ng French ng matagal, paano mo hindi naisip iyon? Ngayong hinalikan ko ang iyong liwanag ng buwan, hindi ka masaya? Gusto mo bang halikan ko ulit? Hindi ako naniniwala sa iyong walang hiyang tiya.
Sa pagsasabi nito, muli akong matapang na humalik sa pisngi ni Ba Iningbing. Inalalayan ako ni Ba Iningbing sa baywang, at tumingin sa akin, Fang Yuan, may nagsabi na ba sa iyo na napakalaki ng iyong tapang? Walang pag-aatubili, muli akong humalik ng mahina sa kanyang pisngi. Sa kanyang mga mata na pumikit, seryoso kong sinabi, malaki talaga ang aking tapang. Sa isip ko, hindi ko maiwasang mag-isip, sinong nagsabing ang malaking taong ito ay malamig at walang puso. Siya pala ay banayad at madaling kausap. Nang makita ni Fang Zeng na humalik ako muli kay Ba Iningbing, galit na galit siya na tila sumasabog ang kanyang mga mata, at inakusahan ako, Fang Yuan, hindi mo pwedeng gawing dahilan ang paghihiganti sa iba. Mali iyon. Si Liu Ruyan ay malamig din ang mukha, Fang Yuan, sa huling pagkakataon, lumapit ka sa akin. Umupo ako ng matatag sa tabi ni Ba Iningbing, hinawakan ang kanyang mga daliri ng walang pakialam, at mumiti ng malamig, ano ka ba? Fang Yuan, wag mong kalimutan, ako ang iyong kasintahan. Sabi ni Liu Ruyan na nangingipin, bawat salita ay binibigkas. Napatawa ako sa kanyang sinabi, tumayo ako at lumapit sa kanya, at itinaas ang aking kamay upang sampalin siya ng malakas. Nang makita ito, sumigaw si Fang Zeng at hinawakan ang braso ni Liu Ruyan, puno ng pag-aalala na tinanong kung masakit. Tiningnan ko ang kanilang pagpapanggap, hindi ko napigilan ang pang-uyam, at sinadyang pumalakpak. Napatigil si Liu Ruyan. Nahihiya niyang itinulak si Fang Zeng, ngunit hindi pa rin sumasang-ayon si Fang Zeng. Fang Yuan, paano mo nagawang sampalin si Ruyan? Humingi ka ng tawad ngayon at hindi na namin hahabulin. Bakit sila nagsasabing humingi ng tawad ngayon? Walang sabi-sabi. Itinaas ko muli ang aking kamay at binigyan si Liu Ruyan ng isa pang malakas na sampal, at mumiti ng malamig, gusto mo ba ang ganitong paraan ng paghingi ng tawad? Ang mga kaibigan ni Liu Ruyan ay natauhan at mabilis na humarang sa gitna, nagtanong kung bakit ako nanampal. Malamig kong tiningnan sila. Isinapubliko ko ang masasamang gawain ni Liu Ruyan sa panahong ito. 3 buwan na ang nakalipas, noong umakyat kami sa bundok, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fang Zeng, at iniwan ako mag-isa sa kalahati ng bundok. 1 buwan na ang nakalipas, noong malakas ang ulan, iniwan niya ako sa tabi ng kalsada dahil kay Fang Zeng. Nagkasakit ako ng lagnat sa loob ng 1 linggo, halos maging pulmonya. Tuwing kaarawan, araw ng mga puso, kapag kami ay mag-isa, laging tumatawag si Fang Zeng upang siya ay umalis. Bahagyang kumunot ang noo ni Ba Iningbing, at mabagal na sinabi, kaya pala noong makita kita sa bagyo, napakasama ng iyong kalagayan, basang-basa ang iyong manipis na kamiseta, puno ng putik, at ang iyong mga paa ay sugatan ng bato. Ang kaibigan ni Ba Iningbing ay nagbiro. Ang batang ito ay mukhang tahimik, ngunit hindi inaasahan na mainit ang ulo. Lumingon ako at walang awang sinampal si Fang Zeng. Hindi ba gusto mong kunin ang babae ng iba? Ang babaeng ito na walang kwenta, hindi ko na gusto. Ibigay ko sa iyo. Hinawakan ni Fang Zeng ang kanyang pisngi, pinipigilan ang kanyang luha, at matigas ang ulo na nagdahilan, nagkakamali ka. Nagkakamali? Sa pagkukunwari na may sakit noong kaarawan ko para tawagin siya, o sa pagpapanggap na sinusundan noong araw ng mga puso, at nagpapadala ng mga larawan upang manukso. Akala mo ba ako ay tanga? Galit na tinitigan ni Liu Ruyan ako, at sinabi ng may paggangalit, Fang Yuan, nababaliw ka na ba? Ano ba ang gusto mo? Malamig kong tiningnan siya, at matatag na sinabi, mula ngayon, ang ating kasunduan ay kanselado. Bukas, tatawagan ko ang aking mga magulang upang pumunta sa inyong bahay at kanselahin ang kasal, upang makita ng iyong mga magulang kung gaano ka kahipokrito. Nanginginig si Liu Ruyan sa galit, ito ay usapin ng 2 pamilya. Kung maglakas loob kang kanselahin ang kasal, sino pa ang magpapakasal sa iyo? Ang aking mga mata ay napunta kay Ba Iningbing at lumakad ako sa kanya. Pinuno ko ang aking loob at sinabi, ate, kakanselahin ko na ang aking kasal. Pakasalan mo ako, okay? Sa pagsasabi ng ganitong tuwirang mga salita, nakaramdam ako ng hiya at kaba, ngunit walang tugon si Ba Iningbing. Sandaling tumigil ang sitwasyon, bahagyang kumunot ang noo ni Ba Iningbing, at ang kanyang mga mata ay nasa akin. Pakasalan kita, anong pakinabang ang makukuha ko? Inilingon ko ang aking ulo, at may masayang ngiti na tumingin sa kanya, ate, magkakaroon ka ng isang cute at mapagmahal na asawa na magpapainit ng iyong higaan. Paano? Hindi ba ito isang magandang deal? Hinawakan niya ang aking pisngi at sinabi, may punto ka. Ngunit, sa ganitong paraan, parang ako ang dehado, dahil kailangan kong alagaan ang isang taong hindi marunong magluto at tamad. Ate, napakalakas mo sa paggawa ng pera, tiyak na kailangan mo ng taong tutulong sa iyo na gumastos ng maayos. At sino ba naman ang ayaw maging komportableng parasito, at magtrabaho ng mahirap? Sa pagsasabi nito, niyakap ko ng mahigpit ang kanyang braso, at idinagdag, nga pala, ang pamilya Fang ay may genes ng kambal,
baka magkaroon ka ng dalawang magkadikit na clip na sanggol. Biglang huminto ang kamay ni Bai Ningbing na humahawak sa aking pisngi. Itong bata, wala pang sigurado, nag-iisip na ng mga bagay na wala pa. Ang kanyang pag-iisip ay masyadong malayo, ngunit sa pag-iisip ng magkadikit na mga sanggol, parang may inaasahan siya. Tumingin siya sa kanyang relo at mariing sinabi, bukas ng 9 ng umaga, kung hindi kita makita sa tanggapan ng sibil, maghanda kang pakainin ang mga pating. Ibig sabihin ba nito, sumasang-ayon ka? Pumikit ako at naguguluhang tumingin sa kanya, kailangan ko bang ulitin? Hindi na. Mabilis akong umiling. Tumayo si Bai Ningbing, hinawakan ang aking kamay at gusto akong uwi. Ngunit biglang tumakbo si Fang Zeng at humarang. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakatitig kay Bai Ningbing. Ang aking nakababatang kapatid ay mayroon ng kasintahan, nagbibiro lang siya kanina. Ako ang hihingi ng tawad para sa kanya. Nang makita ko si Fang Zeng na ganito, hindi ko napigilang paikutin ang aking mga mata, at sa isip ko'y tumawa, nagmamadali na ba ito? Isinuot ni Bai Ningbing ang kanyang jacket sa akin ng marahan. Malamig na sinabi, nakaharang ka. Babanggitin ko sana, ngunit nang marinig ko ito, natawa ako, lalo na nang makita ko ang malungkot na ekspresyon ni Fang Zeng. Ay, may nag-iisip na masyadong espesyal. Galit na tiningnan ako ni Fang Zeng. Nakakuyom ang kanyang mga kamay, nagpanggap akong walang malay at tumingin sa kanya. Hindi ba gusto mo si Liu Ruyan? Kanina pa kayo naghahalikan ng French sa harap ng maraming tao. Ngayon, ibinibigay ko siya sa iyo, bakit hindi ka masaya? Para matupad ang iyong nais, nakahanap na ako ng bagong mapapangasawa. Namula ang mukha ni Fang Zeng, at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Bai Ningbing. Sa kanyang isip, sa presensya ni Bai Ningbing, si Liu Ruyan ay walang halaga. Kahit 100 Liu Ruyan ay hindi makakatumbas kahit isang bahagi ni Bai Ningbing. Kinagat niya ang kanyang dila, pinilit na manatiling gising, kapatid, papayag ba ang ating mga magulang sa ginagawa mo? Puno ng paghamak na tiningnan ko si Fang Zeng, syempre papayag sina mama at papa. Ako ang kanilang tunay na anak at alam mo kung gaano kanila kamahal. Pagkasabi nito, namula ang mga mata ni Fang Zeng. Simula nang bumalik ako sa pamilya Fang, hindi na nila ako pinapansin. Dati, lahat ng magagandang bagay sa bahay ay siya ang unang pumipili. Ngayon, kailangan ko na lang hintayin ang matitira. Matapos pumili si Fang Luruy, saka lang siya makakapili. Ngayon, kapag may dala ang mga magulang, lagi akong nasa isip nila, kung gusto niya, haharangin siya ni Ginang Fang. Sabi nila para sa akin ito. Sa mga nakaraang taon, siya ang minamahal na anak sa pamilya Fang. Ngayong nagbago ang papel, ganyan ang pagtatangi ng pamilya Fang. Puno ng puot ang kanyang puso. Inawakan ko ang braso ni Bai Ningbing. Ang babaeng tinanggihan ni Fang Yuan dati, bakit ako ang tatanggap? Pagdating sa kotse, pusa kong iniabot ang kamay para buksan ang likod na pinto. Iniisip mo bang tsuper ako? Tanong ni Bai Ningbing na sadyang may pagkunot ng noo. Tahimik kong isinara ang likod na pinto, binuksan ang pinto sa tabi ng driver at pumasok. Kinakabahan ako, ang bigat ng presensya ng kontrabidang ito. Baka mawalan ako ng buhay. Nang makita ito, napailing si Bai Ningbing na may ngiti. Ang liit ng loob mo, paano mo ako nagawang halikan? Huwag kang mag-alala, ayaw ko pang mabalo bago pa magpakasal. Naguluhan ako at tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Umiti si Bai Ningbing at isang salita lang ang sinabi. Bukas, 9:00 sa marriage registry. Kailangan ko bang ulitin? Tanong ni Bai Ningbing, mabilis akong umiling. Hindi na. Ibinigay ni Bai Ningbing ang kanyang telepono sa akin at malungkot kong idinagdag ang kanyang kontak. Samantala, sumugod si Fang Zeng palabas at nakita lang niya ang kotse ni Bai Ningbing na paalis na. Si Liu Ruyan ay lumabas ng ilang hakbang mamaya. Nang makita ang galit ni Fang Zeng, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan. Zeng, anong problema? Mapait na mukha ni Fang Zeng. Ruyan, gusto ko munang umuwi, baka sabihin ng kapatid ko ang masama sa amin sa harap ng mga magulang. Marahang niyakap ni Liu Ruyan si Fang Zeng. Galit ang mukha. Kahit na mali ang ginawa natin ngayon, normal lang na magalit ang kapatid mo, pero huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang saktan ka. Lalong naging pula ang mga mata ni Fang Zeng. Laro lang naman, hindi ko alam kung bakit nagrereklamo si Fang Yuan. Sa loob-loob, masaya si Fang Zeng, pero sa labas, nagpapanggap siyang naaawa. Ikaw ang kasintahan ng kapatid ko, di. Pero isa lang siyang probinsyano na hindi karapat-dapat sa iyo. Puno ng pag-ayaw ang mga mata ni Liu Ruyan sa akin. Para bang malaking karangalan ang aming pagsasama ng pamilya Liu. Tinawakan niya si Fang Zeng at pinaumanhin. Huwag kang mag-alala, ikaw ang gusto ko. Si Fang Yuan ay isang arranged marriage lang para sa negosyo. Ibinaling ni Fang Zeng ang ulo at may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Fang Yuan, kahit ikaw ang tunay na anak ng pamilya Fang, hindi ka pa rin gusto ni Liu Ruyan. Ngunit ang sinabi niya ay,
Ruyan, huwag mong sabihin iyan tungkol sa kapatid. Sa totoo lang, lagi niyang sinasabi ang masama tungkol sa akin kay Liu Ruyan. Sige, huwag na natin siyang pagkausapan. Ihahatid kita pa uwi, baka mabiktima ka na naman ni Fang Yuan. Inihatid ako ni Bai Ningbing sa harap ng villa ng pamilya Fang. Bago ako bumaba, bigla akong parang isang matapang at pilyong kuneho, bigla siyang hinalikan sa pisngi at saka tumakbo palayo. Mag-iiwan na sana siya, nang makita niya ang isang kotse na mabilis na dumating at huminto sa harap ng bahay ng pamilya Fang. Bumaba si Liu Ruyan at si Fang Zeng. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Fang Zeng at gusto nang lumapit. Pero si Bai Ningbing ay pinaandar na ang kotse, iniwan lamang siya ng malayong taillight. Nagangalit ang mga ngipin ni Fang Zeng, puno ng panghihinayang. Hindi niya maintindihan kung bakit siya mas mababa kay Fang Yuan na probinsyano, bakit si Fang Yuan ay malapit kay Bai Ningbing. Samantalang siya, sa sandaling lumapit ay iniiwasan. Lumapit si Liu Ruyan sa kanya at may pag-aalala. Kailangan mo ba akong samahan sa loob? Mabilis na umiling si Fang Zeng. Bago pa niya makuha si Bai Ningbing. Hindi niya pwedeng bitawan si Liu Ruyan bilang backup. Umuwi ako at nakikipagkwentuhan kay Fang Luruy. Bigla kong narinig ang isang pusong puno ng puot sa likod. Sumpain na Fang Yuan, bakit wala siyang nangyaring masama sa labas? Dapat lahat ng ito ay akin. Lumingon ako at nakita ko si Fang Zeng na nakatayo sa pintuan na may galit na titig. Nang makita niyang nakita ko siya, mabilis siyang yumuko pero huli na. Ang kanyang mga mata ay halatang gusto akong mamatay. Bakit ka umuwi ng ganito kaaga? Natatakot ka bang sabihin ko sa mga magulang ang ginawa mo? Noong una, si Fang Luruy at si Ginang Fang ay lalapit. Para kumustahin si Fang Zeng, ngunit biglang nagbago ang kanilang mga mukha, hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Nagulat sila dahil hindi ako nagsalita. Ito ba ang iniisip ko? Habang naguguluhan sina Fang Luruy at ang tatlo, narinig nila ang isang kakilakilabot na balita na hindi nila matatanggap mula sa aking isip. Nalaman nila na matagal nang natagpuan ni Fang Zeng ang kanyang tunay na mga magulang. At sa malapit na hinaharap, makikipagsabuatan siya kay Liu Ruyan. Para saktan ang pamilya Fang, at utusan niya ang isang tao na sadyang banggain si Fang Luruy. At gagawin niyang aksidente ang insidente. Naisip ko si Fang Luruy na napakabait. Nagaganyanin siya at nasaktan ang puso ko. Ngayon, ang kamay ni Fang Luruy ay hindi mapigilang nanginginig at pilit niyang pinapakalma ang sarili. Mahigpit din na hinawakan ni Ginang Fang ang kamay ng kanyang asawa. Napakalakas na napangiwi si Fang Qingshan. Tiningnan ni Fang Qingshan ang asawang puno ng pag-aalala. At marahang tapik sa kanyang kamay, sinusubukan siyang aluin, iniisip na hindi pa nangyayari ang mga ito. May pagkakataon pa silang baguhin ang sitwasyon. Hindi na malaya ni Fang Zeng ang kakaibang kapaligiran. At iniisip na magpakaawa siya, siguradong mauuhaw ang mga ito. Nakaluhod siya sa sahig na may pagdadalamhati. Handa nang magsimulang umarte, pero naunahan ko siya. Mga magulang, gusto kong kanselahin ang kasal. Nang marinig ito, biglang natigilan si Fang Qingshan. Itinaas niya ang ulo nang hindi makapaniwala. Puno ng pagkagulat ang kanyang mga mata. Ano, Fang Yuan? Hindi ba mahal mo si Liu Ruyan? Pasimpleng tumingin ako kay Fang Zeng at nakita ko ang kanyang mukha na biglang nanigas. Pagkatapos, siya ay naging balisa at hindi mapakali at ang kanyang likod ay pinagpapawisan dahil sa takot. Mama, Papa. Ang aking tono ay mahinahon, ngunit hindi maitago ang nagbabagang galit. Siya ay humahalik ng may pagmamahal sa harap ko kasama ang ibang lalaki. At sinabi pa na laro lang iyon, malinaw na ginagawa akong tanga. Sa pagkakataong ito, hindi ko napigilan ang pag-iyak at hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Si Mama at Papa ay labis na naawa at si Ginang Fang ay nagtanong ng may pagkabalisa, Fang Yuan. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa amin, hindi ganoon iyon. Talagang hindi iyon ang iniisip ninyo. Nang makita ni Fang Zeng na galit ang pamilya Fang sa kanya, bigla siyang natakot. Noong mga sandaling iyon, naglalaro lang kami. Hindi namin sinasadya. Gayunpaman, si Fang Qingshan ay nagulat sa aking mga sinabi at ayaw na niyang makinig sa kanyang paliwanag. Diretso niyang tinanong, kaya, ikaw ang humalik ng malalim kay Liu Yan, tama ba? Nang makita ang lumalalang puot sa mga mukha ng lahat, si Fang Zeng ay nataranta at mariing umiling. Gusto pa niyang magpaliwanag. Ngunit pinutol siya ng malamig kong tinig, talagang hindi sinasadya. Ngumiti ako ng may paghamak, at walang pakialam na inalog ang aking telepono. Meron akong video ng kiss dito. Hindi ka ba magagalit kung ipalabas ko ito? Anong kisses? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Si Fang Zeng ay parang nakakita ng multo. At natakot na tumingin sa akin, ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel.
Umiiyak siyang nakiusap kay Fang Qingshan. Pakiusap, maniwala ka sa akin, nagbibiro lang talaga kami ni Liu Yan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Fang Qingshan ay tuluyan nang nawala ng pag-asa sa kanya. Malamig niyang sinabi, "Huwag mo akong tingnan. Kung mayroon kang kikihi, ipalabas mo na at linawin natin ang lahat ngayon." Nakangiti ako na may panunuya at pinalabas ang video sa telebisyon. Sa sandaling iyon, ang buong sala ay bumagsak sa isang nakamamatay na katahimikan. Sa video, si Fang Zeng ay aktibo at masigasig. Ang pagmamalaki sa kanyang mga mata ay halos pumutok sa screen. Mahigpit niyang yakap si Liu Yan at ngumiti ng malumanay sa harap ko, pagkatapos ay magyakap at humalik ng malalim para bang walang tao sa paligid. Mas masahol pa, sa video ay may mga kaibigan nila na nagsasalita ng masama laban sa akin. At pinagtatawanan ako dahil sa pagiging kuripot at pinayuhan akong maging mapagbigay. Totoong walang kahihiyan. Pumalakpak. Pagkatapos ng video, itinaas ni Fang Qingshan ang kanyang kamay. At binigyan si Fang Zeng ng isang matinding sampal. Diretso siyang naupo sa sahig dahil sa sakit, at sa sandaling iyon ay hindi siya makapagsalita dahil sa gulat. Hawak ang kanyang pisngi, nakatingin siya nang hindi makapaniwala kay Fang Qingshan, "Sinaktan mo ako. May lakas ka pa bang tawagin akong tatay?" Galit na galit si Fang Qingshan, nanginginig ang boses, at itinuro siya ng may galit. "Hindi mo ba alam na si Liu Ruyan ay kasintahan ni Fang Yuan? Ginawa mo ito sa harap niya. At pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Ano ba ang tingin mo sa pamilya Fang?" "Hindi ganoon. Tatay," sinubukan ni Fang Zeng na magpaliwanag, ngunit natigilan. Si Ginang Fang ay walang awang nagsabi, "Hindi ka ba nasusuka? Wala ka bang mahanap na babae? Kailangan mo pang agawin ang kasintahan ng iyong kapatid." Tiningnan ko lang ang lahat, hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, biglang may nag-pop na abiso sa aking telepono. Pinindot ko ito at tiningnan. Ito ay bagong impormasyon na ipinadala ni Bai Ningbing, isa pang video. Malinaw na nakunan ng video na ito ang eksena kung saan dinala ni Fang Zeng si Liu Ruyan upang makipagkita sa kanyang tunay na pamilya, at ang dalawa ay hindi makapagsalita. Malamig kong dinagdag, "Kung sa tingin mo ay peke ang mga ito, maaari nating ipa-evaluate ito sa lahat. Kung gumawa ako ng pekeng, luluhod ako at hihingi ng tawad." Ang pangungusap na ito ay tuluyang humarang sa lahat ng kanyang paraan upang makaiwas. Si Fang Qingshan ay labis na nagalit, ang kanyang dibdib ay malakas na umuusad. Galit na sinabi, "Fang Zeng, dahil natagpuan mo na ang iyong tunay na mga magulang. Mula ngayon ay hindi ka na miyembro ng pamilya Fang." Noong una niyang natagpuan ang kanyang tunay na anak, hindi kailanman naisip ni Fang Qingshan na itapon ang ampon. Pagkatapos ng lahat, pinalaki niya ito ng 20 taon, mula 2 taong gulang hanggang ngayon. Ngunit ano ang ginawa ni Fang Zeng? Sinadya niyang agawin ang kasintahan ng kanyang anak, at sinadya niyang ipahiya ang kanyang anak sa harap ng lahat. "Ma, huwag ninyo akong paalisin." Nang marinig ni Fang Zeng na gusto siyang paalisin ni Fang Qingshan, siya ay lubos na nagpanik. Alam niya sa kanyang puso na ang kalagayan ng kanyang pamilya ay malayong mas mababa kaysa sa pamilya Fang, at ang pamilya Fang ay laging makasarili. Kung siya ay babalik sa kanyang tunay na pamilya, siya ay magiging isang pawn na gagamitin, isasakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa oras na iyon, si Fang Qingshan ay may malamig na mukha at matatag na pananalita, "Hindi ako ang iyong tatay. Umalis ka na. Iimpake mo ang iyong mga damit at dalhin mo ang iba pang mga bagay. Huwag mo nang asahan." Ang mga mata ni Fang Zeng ay napuno ng sama ng loob habang nakatingin sa ganitong walang awang mukha ng pamilya Fang. Ang kanyang luha ay bumuhos. "Ako ay may iyak at galit, humihikbi. Ako rin naman ang inalagaan ninyo ng 20 taon, bakit ganito ang trato ninyo sa akin?" Ngunit si Fang Qingshan ay hindi nagpakita ng anumang awa, ngumiti ng malamig at matalas na sumagot, "Dahil hayagan mong inagaw ang kasintahan ng aking tunay na anak, dahil araw-araw kang nag-iisip ng paraan para saktan siya. At lagi mong ginigipit si Fang Yuan, hindi ba sapat iyon?" Patuloy na sabi ni Fang Qingshan. "Sa simula ay hindi naman naming intensyon na palayasin ka, ngunit ang ebidensya ay matagal nang nasa harapan mo na ang video, may mukha ka pa bang magtanong kung bakit?" Nang marinig ito, si Fang Zeng ay namula sa galit at sumigaw sa kanila ng may panlalagablab na boses, "Video na naman. Matagal na ninyong binabalak na palayasin ako, ngayon ay nagpapanggap kayong kasalanan ko ang lahat." Ang kanyang ganitong pag-aalburoto ay lalo lamang nainis si Fang Qingshan, itinaas ang kamay at itinuro ang pintuan. Walang galang na sinabi, "Kung ayaw mo talagang mag-empake, sige, ngayon din ay lumayas ka. Huwag ka nang makasagabal dito." Agad na namutla ang mukha ni Fang Zeng na parang papel. Alam na alam niya sa sarili niya
ang mga mamahaling damit na binili niya sa pamilya Fang. Sapatos at ang bawat mamahaling relo, ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Hindi niya kayang talikuran ang mga ito, kaya't biglang nagbago ang ugali ni Fang Zeng. Inalis ang kanyang kanina pang matinding galit, sadyang nagpakumbaba at nakiusap ng mahina. Ama, pinalaki ninyo ako ng mahigit 20 taon, paano ninyo ako kayang talikuran? Galit na galit si Fang Qingshan. Tinitingnan siya, nanginginig ang katawan sa galit, kung naaalala mo pa ang aking pag-aalaga sa iyo, hindi mo pa ulit-ulit na apihin si Fang Yuan. Sobra mo akong binigo. Pagkatapos sabihin ni Fang Qingshan ang mga ito, hindi ko napigilan ang paglabas ng isang nang-aasar na ngiti. Fang Zeng, hanggang ngayon, may mukha ka pa bang magreklamo sa akin? Isipin mo nga, ano ba ang inagaw ko sa iyo? Ako talaga ang tunay na anak ng pamilya Fang, ikaw ang umagaw sa buhay ko. Sa halip, dinala mo ang aking kasintahan at ipinakilala mo siya sa iyong mga magulang. Mga kaibigan, at may lakas ka pa bang sabihin na wala kang kasalanan? Ang aking mga salita ay parang malaking bato na bumagsak sa tahimik na lawa. Biglang nagningas ang galit ng bawat isa sa pamilya Fang. Kumunot ang noo ni Fang Qingshan. May bahid ng pagtatanong ang kanyang boses. Fang Zeng, 3 taon na ang nakaraan nang humingi ka ng kooperasyon para sa pamilya Fang. Noon ba ay nakilala mo na ang pamilya Fang? Huminto siya. Lalong naging malalim ang kanyang mga mata, parang may naisip pa, at nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi, tiyak na hindi lang 3 taon. Kung 3 taon lang ang nakalipas, hindi ka gagawa ng ganito. Para sa kanila, tiyak na may sabwatan na noon pa. Nang marinig ito, namayani ang lamig sa mukha ng lahat ng naroon. Mapait na humiti si Fang Qingshan. Ngunit lalong naging matalas ang kanyang boses, buong puso naming inalagaan ka. Hindi namin inaasahan na magpapalaki kami ng isang taksil na ahas. Fang Zeng, talagang. Binuksan mo ang aking mga mata. Nang hina ang tuhod ni Fang Zeng at biglang lumuhod sa harap ni Fang Qingshan, mahigpit na hinawakan ang lailayan ng kanyang pantalon, umiiyak at lumuluhang nagmamakaawa. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali, ama, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pakiusap. Ngunit walang awang itinaas ni Fang Qingshan ang kanyang kamay, pinutol ang kanyang sasabihin at malamig na sinabi. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Anumang bagay na pag-aari ng pamilya Fang ay hindi mo madadala. Ang mga salita ni Fang Qingshan ay tiyak at walang pag-aalinlangan, walang puwang para sa pag-uusap. Bumangon ang walang hanggang takot sa puso ni Fang Zeng. Ang mapalayas mula sa pamilya Fang ay katanggap-tanggap pa sa kanya, ngunit kung wala siyang pera at mga ari-arian. Mawawala ang mga damit, mamahaling sasakyan, at mga tatak, at babalik sa pamilya Fang na wala, paano siya makasisiguro? Nanginginig ang kanyang katawan, at may pag-iyak na nakiusap, ama, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng pamilya Fang, nanginginig sa kanyang puso, bumangon ang isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na parang nahulog sa yelong bangin. Katiwala, ilabas ang binatang Fang. Tiyak ang tono ni Fang Qingshan, malinaw na iginuhit ang hangganan. Sa pilitang itinaas si Fang Zeng. Malisyosong lumingon siya at tiningnan si Fang Yuan, hindi itinago ang galit sa kanyang mga mata, at sa kanyang isip ay isinumpa, Fang Yuan. Ang pamilyang ito ay akin pa rin sa huli, huwag kang magalak ng maaga. Ngumiti lamang ako ng mahina. May panunuya sa kalmadong mukha, binatang Fang, hindi ka na miyembro ng pamilya Fang ngayon. Mula ngayon ay huwag ka nang gumamit ng pangalan ng pamilya Fang. Ang lihim na plano ni Fang Zeng ay nahayag sa harap ng lahat, siya ay napahiya at nagalit, lumingon at sumigaw ng malakas. Sino bang may pakialam? Sumunod na malamig na sabi ni Fang Lulu, mas mabuti kung gagawin mo ang iyong sinabi. Biglang nakaramdam si Fang Yuan na parang tinamaan ng pambayo ang kanyang dibdib, isang alab ng galit ang sumiklab sa kanyang puso. Mariin siyang nakatitig kay Fang Lulu, ang kanyang tingin ay napakasama na animo ilalamunin siya ng buhay. Puta, Fang Lulu, halata na ang ginawa ko, pero ganyan ang trato niya sa akin. Kung ayaw mong maging alipin ko, mamatay ka na lang. Biglang may narinig akong boses ni Fang Zeng sa loob ng aking isip. Natigilan ako sandali, kung hindi ko narinig ang kanyang iniisip, hindi ko iyon maiisip. Napansin ni Fang Lu ang kakaibang tingin ko sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda at hindi napigilang magsabi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang, bakit ka ganyan tumingin? Bahagya akong umubo. Ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan, paulit-ulit kong pinag-iisipan, gusto ni Fang Zeng na maging alipin niya ang kanyang ate. At mayroon siyang mga maruruming pag-iisip tungkol sa kanyang ate, hindi kaya walang alam ang kanyang ate.
Habang pinag-iisipan ko ang mga bagay na ito, biglang naging matigas ang ekspresyon ni na Fang Lulu at ng mag-asawang Fang Qingshan, naguguluhan silang nakatingin sa akin. Baka mali ang narinig ko. Si Fang Zeng ay may ganoong pagtingin kay Fang Lulu. Hindi ito simpleng pagkagusto, ang iniisip ni Fang Zeng ay napakadumi. Biglang nagliyab ang galit sa mga mata ni Fang Lulu. Napapadyak na sinabi, puta, Fang Zeng. Pinilit niyang pigilan ang kanyang galit. Lumapit siya sa akin, at sa isip ay nagsabi, kapatid, kung mangyari man ito muli ni Fang Zeng, sabihin mo agad sa akin. Seryoso ang ekspresyon ko, may malalim na kahulugan akong tiningnan si Fang Lulu. Ate, ikaw din, mag-ingat ka, pakiramdam ko may kakaiba sa tingin ni Fang Zeng sa iyo. Binigyan ko ng diin ang aking sinabi. Agad na sumingit si Fang Qingshan, bahagyang umubo, tama ang sinabi ng kapatid mo. Dapat talaga mag-ingat sa ganoong tao, hindi lang ikaw, kailangan maging alerto ang buong pamilya natin. Matapos ang maraming pangyayari, lubos na nakita ni Fang Qingshan, si Fang Zeng ay isang taong walang utang na loob. Kahit gaano pa kabuti ang trato ng pamilya Fang sa kanya noon, kapag hindi natugunan ang kanyang pansariling pagnanasa, bigla siyang magbabaliktad. Sa labas ng pinto, si Liu Ruyan ay nakatambay sa labas ng pangunahing pintuan ng pamilya Fang. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nalulungkot na si Fang Zeng. Nang lumabas siya, dali-dali siyang lumapit. Zeng, anong nangyari sa iyo? Bakit ang lakas ng iyong iyak? Sumubsob si Fang Zeng sa kanyang mga bisig, humihikbi ng paulit-ulit. Ayaw magsalita. Paulit-ulit na nagtanong si Liu Ruyan, Zeng, anong nangyari? Huwag ka nang umiyak. Nagdilim ang mukha ni Liu Ruyan, itinulak niya si Fang Zeng. Sumugod siya sa pinto at malakas na kumatok, Fang Yuan, lumabas ka. Narinig ko ang kanyang sigaw. At malinaw ko ring narinig ang tusong pag-iisip ni Fang Zeng, ang gawaing paglalagay sa sarili sa alanganin. Kay Liu Ruyan dapat ipagawa. Umiti ako ng malamig, pumasok sa kusina. Kumuha ako ng isang malaking palanggana ng malamig na tubig, handang harapin si Liu Ruyan, si Fang Lulu at si Fang Qingshan. Nakita akong tila walang pakialam, bahagyang umubo, at sumunod sa akin papunta sa pintuan. Si Liu Ruyan ay patuloy pa rin sa paghampas ng pinto. Nang bumukas ang pinto, ibinuka niya ang bibig para magalit, ngunit bigla kong iniharap ang isang malaking palanggana ng tubig. Ibinuhos ko lahat sa kanyang ulo. Ang dati niyang maayos na ayos, biglang naging basang manok. Si Fang Zeng sa pintuan kanina ay may pagmamalaki, nang makita ito, biglang nagbago ang kanyang kulay. Sumigaw siya ng matinis, Fang Yuan, anong ginagawa mo? Hindi ko man lang siya tiningnan. Malamig kong sinabi, hindi ba mainit ang ulo ni Liu Ruyan? Pinapalamig ko siya. Pinalilinaw ko ang kanyang isip. Nang marinig ito, si Liu Ruyan ay nagalit ng sobra, itinaas ang kanyang kamay para saktan ako. Fang Yuan, tarantado ka, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Sa oras na iyon, mas matindi pa ang tingin ni Fang Zeng kaysa kay Liu Ruyan, animoy gusto niyang ang sampal ni Liu Ruyan. Ay agad na dumapo sa aking mukha. Ngunit mali ang kanyang plano, mabilis kong hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan. At mariin ko siyang sinampal ng pabaliktad, napaingay ang kanyang ulo, natigilan ng ilang segundo. Para siyang nakakita ng multo na nakatitig sa akin, naguguluhan sa kanyang isip, paano nagbago itong si Fang Yuan. Nasaan na ang dating lalaking umiikot sa kanya araw-araw? Ipinagpag ko ang medyo masakit kong kamay. Nanunuya, ang kapal talaga ng balat mo, hindi maganda ang pakiramdam kapag sinasampal. Nanginginig sa galit si Liu Ruyan, ngunit nakita niya si Fang Lulu na may kasamang ilang mga bodyguard na dahan-dahang bumababa, bigla siyang natakot at hindi na nagsalita, sa kanyang loob na lamang nagkimkim ng puot. Fang Yuan, tarantado, pinahiya mo ako sa harap ni Zeng kapag kasal na tayo. Tingnan mo kung paano kita gagantihan. Tiningnan ko siya, bahagyang nakaangat ang sulok ng aking bibig. Nagpakita ng malamig na ngiti, nananaginip pa ito, hindi pa ako nakakita ng ganito kakapal ang mukha. Tila hindi narinig ni Liu Ruyan ang aking panunuya at may pagyayabang pang sinabi, Fang Yuan. Alam ko na nagsiselos ka dahil kay Zeng, pero magkaibigan lang kami ni Zeng, humingi ka na ng tawad. Tama na ang usaping ito. Ang mga salitang ito ay halos maibulalas ako at umiyak ako. Hindi ko na talaga matiis, kaya sinipa ko siya sa tiyan. Medyo malakas ang sipa na iyon. Napaupo siya habang hawak ang tiyan, parang hipag na luto na nakakulot. Paano ang paraan ng paghingi ng tawad na ito? Malamig kong tanong. Namula ang kanyang mukha. Itinuro niya ako at sumigaw, Fang Yuan, paano mo ako sinaktan? Kung hindi ka luluhod ngayon, huwag mong asahan na pakasalan mo ako. Napailing ako. Naiinis at natawa ako sa kanya. Pakiusap, huwag kang magdrama dito, okay? Uminom ka ng alak at kumain ng mani, baka magising ka pa. Ang utak mo ay wala ng pag-asa.
Nang sabihin ko ito, biglang nagdilim ang mga mukha ni na Liu Ruyan at Fang Zeng. Lalo na si Fang Zeng, puno ng pagtataka at pagsisiyasat ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala. Ano ang nangyari kay Fang Yuan? Dati hindi ba siya isang uto-uto na nagmamahal lang? Ang kilos niya ngayon ay sobrang kakaiba. Iniisip pa niya kung ano ang nangyari sa akin. Ngunit hindi niya alam na naririnig ko na ang lahat ng kanyang iniisip. Si Liu Ruyan ay hindi pa sumusuko, patuloy na nagpapanggap at sinasabi sa akin, Fang Yuan, humingi ka ng tawad agad. Pwede ko nang kalimutan ang lahat. Natawa ako ng malamig at walang galang na sumagot. Umalis ka na. Sa puntong ito, wala nang saysay ang maraming usapan. Tumingin ako kay Fang Zeng, mahinahon ngunit may kaunting pang-uyam ang tono. Nakipaghiwalay na ako kay Liu Ruyan. Masaya ka na ba? Hindi na kailangang magtago pa. Pwede mo nang hayagang dalhin si Liu Ruyan sa iyong mga tunay na magulang. Pero tandaan mo, simula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya Fang. Huwag mo nang gamitin ang pamilya Fang para sumikat. Nang marinig ito ni Fang Zeng, nag-alala siya at namula ang mga mata. Punong-puno ng sama ng loob, sinabi niya kay Fang Qingshan at sa iba, na may iyak na boses. Tatay, nanay, hindi na ba ninyo ako pakialaman? Malamig ang mukha ni Fang Qingshan at ang tono ay puno ng lamig. Huwag mo kaming tawaging tatay at nanay. Hindi kami karapat-dapat maging magulang ng isang anak na tulad mo. Nang marinig ito ni Liu Ruyan sa tabi, hindi siya natuwa, humakbang siya pasulong upang itago si Fang Zeng. Sa likod niya at sinabi, Tita, kahit hindi ninyo tunay na anak si Zeng, pinalaki ninyo siya. Paano kayo naging ganito kawalang puso? Si Fang Lulu ay tumingin sa kanya ng may paghamak at mumiti ng may pang-uyam. Kung alam mo na pinalaki namin siya, alam mo ba? Paano niya inapi ang aking kapatid? Inagaw ang kasintahan ng kapatid ko. May puso ba siya? Nang marinig ito ni Liu Ruyan, nagmadali siyang magpaliwanag na mahiya. Problema ko ito. Ako ang nag-imbita sa kanya na maglaro, walang kinalaman si Zeng. Natawa ng malamig si Fang Lulu. Matulis ang mga salita, kung problema mo ito, bakit ka pa kumakapit sa aking kapatid? At saka, kailan ka pa pinapakialam sa mga bagay ng pamilya Fang? Pagkasabi nito, nawala ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan, nakatayo lang siya na parang estatwa. Si Fang Zeng, naputla ang mukha, ay mabilis na hinila si Liu Ruyan, Ruyan, umalis na tayo. Huwag nang gumawa ng gulo. Habang hinihila siya palabas, napapasinghap siya sa loob. Naggangalit ang mga ngipin sa galit. Si Liu Ruyan ay gusto pang magbanta sa akin, Fang Yuan, pagsisisihan mo ito. Itinaas ko ang palayok sa aking kamay at malamig na tumingin sa kanya at sumigaw. Tumingin siya sa kanyang sarili. Basang-basa at nakakahiya, tapos tiningnan ang palayok sa aking kamay. Sa wakas, wala na siyang nasabi. Nahiya siyang hinila ni Fang Zeng at nawala. Pagkaalis ng dalawang ito, nagsimula akong mag-alala. Sa aking isipan, pinaikot-ikot ang isang tanong. Paano ko sasabihin kina tatay at nanay na bukas ng umaga ay kukunin ko na ang sertipiko? Bago pa ako makaisip ng paraan. Sabay-sabay na tumingin sa akin ang tatlong miyembro ng pamilya Fang Qingshan. Parang may malaking lihim, na malapit nang maging tulad ng isang magic trick. Nanginig ang anit ko sa kanilang tingin. Naglakas loob akong lumunok ng laway at maingat na nagtanong, Tatay, nanay, bakit ninyo ako ganyan tingnan? Ang ate kong si Fang Lulu ay napangiwi at inis na nagtanong, may itinatago ka ba sa amin? Noong gusto kong umiling at itanggi, naisip ko na ito ay kailangang sabihin sa tamang panahon. Kaya nagpa siya akong maging matapang, umuwi na tayo, doon na natin pag-usapan. Nagniwi si Fang Lulu. Umikot siya at naglakad pa uwi. Nagtinginan sina tatay at nanay at tahimik na sumunod sa akin. Tahimik na umuwi ang pamilya. Pagkaupo ko pa lang ay agad akong nagsalita. Ang boses ay parang huni ng lamok. Ma, tatanong ko lang po, kung magpapalit ako ng asawa. Tatanggapin niyo po ba? Pagsabi ko pa lang noon, ang tingin ng nanay ko ay parang dalawang matinding liwanag na diretso sa akin. Kung mas mainit pa ang tinging iyon, malamang ay masusunog ang katawan ko. Kung kaya niya lang akong saktan, lalabas na siya para hanapin ang may sala. Sino? Si Beiningbing. Isang saglit, para bang nagyelo ang hangin. Sina Fang Lulu at Fang Qingshan ay gulat na gulat, para bang nakakita ng multo. Sino ang sinasabi mo? Ang ekspresyon nila ay para bang sa tingin nila inananaginip ako. Nagpakatapang ako at dinagdag, si Beiningbing, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Bai. Diretsyong inabot ni Ate Fang Lulu ang kamay at hinawakan ang noo ko, nagtanong, lasing ka ba? Sinampal ko ang kamay niya at tiningnan siya ng masama. Karaniwan, matalino itong ate, pero sa mga ganitong pagkakataon, napakabaga ng isip niya. Bukas ng 9:00 ng umaga, may darating pa para sunduin ako. Sina Fang Qingshan silang tatlo. Puno ng hindi makapaniwalang mga ekspresyon ang kanilang mga mukha. Ang mga mata ay komplikado at hindi maipaliwanag,
para bang galing ako sa outer space. Magsasabi na sana ako nang magsalita si nanay. Ayuan, ipaliwanag mo ng malinaw kay nanay. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi niya nang malumana habang hinihinto ang aking nag-aalalang ate at tatay. Mukhang mahinahon at kalmado. Kinamot ko ang aking ilong, mukhang nag-aalangan at nagsimulang. Malabong magkwento, dati naglaro kami, natalo ako. At sa isang sandali ng pagkaimpulse, hinalikan ko siya ng 2 beses. Huminto ako, pinilit ang aking ngipin at nagpatuloy. Mamaya, hindi ba nagpasya akong makipaghiwalay kay Liuruyan? Sinabi pa ni Liuruyan ng pabalbal. Sino pa ang magpapakasal sa akin pagkatapos akong iwan? Kaya nagtanong lang ako kay Bainingbing at hindi inaasahang pumayag siya. Unti-unting lumiliit ang boses ko. Palihim akong tumingin sa ekspresyon ng tatlo, mas sobra kaysa sa inaakala ko. Para itong mahika ang pagbabago ng ekspresyon. Mom, Dad, hindi naman kayo tututol kung mag-aasawa ako ng isang makapangyarihang asawa. Nagtanong ako nang may pag-aalinlangan, ngunit nababahala ang puso ko. Matagal silang natahimik. Paano kung magalit sila? Matapos marinig ng nanay ko ang sinabi ko, napatigil siya ng sandali. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo at nagmamadaling umakyat sa itaas. Kumaba ang puso ko. Biglang nanlamig ang kalooban ko at hindi napigilang bumulong, seryoso ba talagang galit si nanay? Bahagyang pumikit si Itay at nang magsasalita na sana siya, bigla naming nakitang bumababa na si nanay mula sa itaas. May hawak itong isang bagay at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Nang masinsinan kong tiningnan, ang hawak niya pala ay ang family registry book. Lumapit siya sa akin at inilagay ito sa aking kamay. Marahang tapik sa kamay ko at may malalim na kahulugang sinabi, ayuan. Ang babaeng kagaya ni Bainingbing ay talagang pambihira. Kung mapapangasawa mo siya, malaking panalo iyon. Buong puso kong susuportahan ka. Natulala ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ano ba ito? Nanlalambot akong lumingon kay Itay, naghahanap ng tulong sa kanyang mga mata. Pa, pakialaman mo naman ang asawa mo. Ngunit nagkibit balikat lang si Itay. May halong ngiti at pagkainip na sinabi, anak, sa totoo lang, medyo nalulungkot akong makita kang mag-aasawa ng ganito kaaga. Pero kung si Bainingbing ang pakakasalan mo, lubos akong sasang-ayon. Bukas, pagkatapos mong kunin ang kasal, huwag kalimutang itanong kung kailan siya libre para kumain dito sa bahay. Wala na akong magawa. Mahigpit kong hinawakan ang family registry book, nararamdaman kong sobrang init nito. Parang susunugin ang kamay ko. Sabi pa ni nanay, dapat mo talagang pasalamatan si Fang Zeng. Kung hindi niya inagaw si Liuruyan. Ma, please, wag na lang ang ganyang pasasalamat. Napailing ako at mapait na ngumiti, pero kung pag-iisipan ko ng mabuti. Kung bukas ay magtagumpay akong makapagpakasal kay Bainingbing, tiyak na magagalit si Fang Zeng ng todo. Dahil si Bainingbing ang kanyang pinapangarap na babae, ang kanyang hinahangad na pakasalan. Noong una, si Ate Fang Lulu ay hindi lubos na sumasang-ayon sa pagkakasal namin ni Bainingbing. Ngunit nang marinig ang sinabi ko tungkol sa pasasalamat kay Fang Zeng, seryoso niyang sinabi sa akin, bunso, ng pag-isipan ko. Sa tingin ko ay bagay kayo ni Bainingbing. Bukas, huwag mahuhuli at siguraduhing mag-ayos ng maayos. Maging gwapo at presentable ka. Umiti ako ng pilit at nag-iwas. Pagkatapos ay bumalik sa aking kwarto, isinara ang pinto at nilock ito. Pag-upo ko sa tabi ng kama, maraming kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Ang pagiging bida ni Fang Zeng ay hindi dapat baliwalain. Kahit na nasa tabi niya ngayon si Liuruyan, hindi tiyak kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. Maraming dekalidad na babae ang kusang lumalapit. Kailangan ko itong pagplanuhan ng mabuti kung paano ko makukuha ang kanyang mga koneksyon. At mapapasakin ang kanyang network. Samantala, si Bainingbing ay nakabalik na sa Noisa Garden. Pagkapasok pa lang niya, nakita na niyang nakaupo sa sala ang ilan sa kanyang matatalik na kaibigan. Ibinato niya ang kanyang jacket sa sofa at dumapa ng maluwag, sabay tanong. Bakit kayo naparito? Isa sa mga kaibigan ay hindi napigilan ang pag-usisa at nagtanong. Nabalitaan ko na bukas ay pupunta kayo ng batang iyon para kumuha ng sertipiko. Totoo bang gusto mo siya? Si Bainingbing ay tamad na sumandal sa sofa at mahinahong sumagot. Hindi naman sa gusto ko siya. Pero hindi ko rin siya ayaw. Medyo nakakatuwa siya, iba siya sa ibang tao. Nagtinginan ang mga kaibigan. Sa wakas, isa sa kanila ang nagsalita. Sige na, pero paano ang paliwanag mo sa pamilya Bai? Hindi ba palagi nilang plano na ipakasal ka sa iba? Magpapasya ka na lang ng ganyan na kumuha ng sertipiko. Malamang mahirap para sa kanila na tanggapin iyon. Umiti si Bainingbing ng mahina, ang tono ay parang walang pakialam. May sarili akong talaan ng pamilya, bakit ko pa sila papansinin? Hindi nagtagal. Sunod-sunod na umalis ang mga tao, naiwan si Bainingbing na mag-isa. Umupo siya sa malambot na sofa.
Inaalala ang mga nangyari ngayong gabi, lumitaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ko. Hindi niya napigilang yumuko ng bahagya. Automatikong pumalakpak ang kanyang mga labi, hindi maitago ang ngiti. Itong pabigla-biglang munting tao. Baka sa hinaharap, magkakaroon pa ng mga magagandang sanggol. Pag-iisip pa lang niya, bigla siyang natauhan, iniisip kung kailan siya nadala ng aking mga ideya. Umiling siya ng walang magawa, kinuha ang kanyang jacket at dahan-dahang umakyat para maligo. Pagkatapos, lumabas si Bainingbing mula sa banyo na nakabalot ng tuwalya. Naglakad siya papunta sa malaking bintana, tahimik na tumingin sa tanawin sa labas. Sa pamamagitan ng refleksyon ng salamin, bahagyang umiti ang kanyang mga labi. Pagbalik sa kwarto, umupo siya sa tabi ng kama, kinuha ang tablet at nagtrabaho sandali. Pagkatapos ay naghanda ng magpahinga. Kinaumagahan, 7:00, ginising ako ng aking nanay. Dahil inaantok pa, bumangon ako at naligo. Sa harap ng salamin, paulit-ulit kong sinuri ang aking sarili. Sobrang nasisiyahan ako sa aking itsura ngayon. Tiningnan ko ang oras at nakita kong 8:00 na. Mabilis kong kinuha ang bag, isinilid ang rehistro ng pamilya, at nagmamadaling bumaba. Pagbaba ko, nakita ko si Bainingbing na nakaupo sa sala. Masayang nakikipag-usap sa aking tatay. Pababa ako ng hagdan, nakatagilid ang ulo. Hindi maalis ang tingin kay Bainingbing, hindi ko maiwasang magtaka. Bakit siya dumating ng maaga? Narinig ni Bainingbing ang ingay, tumingala siya at tiningnan ako. Diretso niya akong tinitigan. Tumitig siya ng matagal, naging hindi ako komportable. Kakaiba ba ang aking suot? Bakit ako tinititigan? Napangiwi ako at sinulyapan siya pabalik. Si Bainingbing ay nakitang nakakatawa lang ito. Tumayo siya at lumapit sa akin, maingat na tiningnan ang aking suit mula ulo hanggang paa. Bata, ayoko na siyang pansinin. Nagmaktol ako at bumulong. 23 na ako. Hindi ako bata. Ang kanyang sinabi ay halos ikaputok ng ulo ko, muntik na akong manuntok. Pero bago ako makakilos, sumigaw ang tatay ko mula sa likod ng nakangiti. Ayuan, huwag kang makulit. Halika na at kumain. Inantay ka ni Ningbing ng matagal. CJ, swerte mo. Palihim akong sumulyap kay Bainingbing. Sinadya kong magmukhang galit para takutin siya. Hindi ko inaasahan na titingin siya sa akin na parang may itsurang alaga. Halos lumabas na ang pandidiri sa kanyang labi. Pagdating sa mesa, nagtanong ako ng basta-basta. Kumain ka na ba? Dahan-dahan ka na lang kumain. Dahil sinabi niya iyon, hindi na ako nag-atubili. Umupo ako. Nag-concentrate ako sa harap ko, sinigang na kanin at siopao. Tahimik na pinanood ako ni Bainingbing. Parang kalmado at walang pakialam. Paminsan-minsan, nararamdaman ko ang kanyang mga mata. Nakatitig sa aking pisngi. Nang makita niya ang aking bilog na pisngi na puno ng pagkain. Pakiramdam ko ay parang hindi sinasadyang gumalaw ang kanyang daliri. Gusto ba niyang kurutin? Pagkatapos kumain, inilapag ko ang aking chopstick at tiningnan siya. Tara na, tumango siya. Tumayo siya, lumingon at nagpaalam sa aking tatay. Tay, aalis na kami. Pagsakay ko sa kotse, tiningnan ko siya at ang boses ko ay puno ng pagtataka. Bakit hindi mo ako sinabihan noong darating ka? Sinabi niya na walang pakialam, nag-text ako sa'yo. Di mo lang binasa. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tiningnan, at totoo namang nandoon ang mensahe niya. Nakatambay lang sa chatbox. Kinamot ko ang ulo ko at sinubukang alalahanin, biglang naalala ko noong. Naliligo ako, kaya't mumiti ako sa kanya ng walang malay. Pero sa susunod na sandali, dahan-dahan niyang sinabi, ang tanga mo. Cute, ang talas ng dila mo. Baka hindi ka na magkaasawa. Tumingin siya sa akin ng tagilid, biglang umiti. Inabot ang seatbelt ko at maingat na ikinabit at sa isang tamad. At seryosong tono ay sumagot, isang asawa lang ang kailangan, marami ay magulo lang. Natigilan ako sa sinabi niya at hindi ko alam kung paano sasagot. Ang inis ko na sumisikip sa dibdib ay napilitan kong pigilan kaya napanguso na lang ako at nag-ikot ng mata. Sa buong biyahe, walang tigil akong nagsasalita, nagkukwento ng kung ano-ano. Pero si Bainingbing ay tahimik lang. Pero tuwing bigla akong magtatapo ng paksa, sasagot siya ng tama, maikli at malinaw, hindi nawawala sa punto. Tunay nga namang isang taong may presensya. Kung ikukumpara kay Liuruyan na babaeng mahilig magpakitang gilas, mas mataas siya ng ilang antas. Sa sandaling iyon, sumulyap siya sa akin. Ang mukha ay tahimik tulad ng isang malalim na lawa, hindi mabasa. Malapit na kami sa tanggapan ng kasal, at masaya ang pakiramdam ko noong una, pero pagpasok ko ay nakita ko si Fang Zeng na nakatayo roon. Biglang lumubog ang puso ko. Hindi ko napigilang sumpain sa isip, talagang multo na hindi mawala. Nagkunot ang noo ko at tinitigan siya ng masama. Sumunod si Bainingbing sa tingin ko. At nakita si Fang Zeng na nakatayo roon, nagmumukhang kaawa-awa,
parang isang mahinang bulaklak. Ang hilig talagang mag-artista. Sa pagparada, tahimik na sinabi ni Bainingbing. Tara na. Pagkaparada, natural niyang iniabot ang kamay sa akin. Hinawakan ako ng mahigpit at hinila papunta sa lobby. Sa sandaling iyon, uminit ang puso ko at yumuko. Palihim nang ngumiti. Ningbing, pagpasok namin sa lobby, tinawag sila ni Fang Zeng. Hindi ko napigilang umikot muli ng mata. Ang tao talaga ay marunong pumili ng oras para manira. Siyempre, nakatayo siya sa harap nila, mukhang kaawa-awa, Ningbing. May sasabihin ako sa iyo. Inilagay ni Bainingbing ang kanyang mga kamay sa bulsa at malamig siyang tiningnan. Ang tingin ay parang nagsasabi, umalis ka na. Pagkatapos, mababa at malamig ang boses niyang sinabi, huwag kang humarang. Natawa ako sa sinabi niya. Agad kong hinawakan ang braso niya at sabi ng may asar, Fang Zeng, tumakbo ka rito para magpakasal kay Liu Ruyan, di ba? Nasaan siya? Bakit hindi kanya sinamahan? Biglang naging kulay abo ang mukha ni Fang Zeng. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga mata, ang mga labi ay nakatikom ng mahigpit. Ang mapuot na tingin ay diretso sa mukha ko. Ang matinding sama ng loob niya ay kitang-kita ko. Si Fang Yuan ay hindi karapat-dapat kay Bainingbing. Sigurado akong akin siya, ang tila sumisigaw ng kanyang mga mata. Pero sa paningin ko, ang kanyang maliliit na pakulo ay katawa-tawa lang. Mahigpit ko pang hinawakan ang braso ni Bainingbing. Sinadya kong magmaramot, antok na antok ako. Huwag mo na akong gisingin ng maaga sa susunod, ha? Yumuko si Bainingbing, umiti at marahang hinahaplos ang buhok ko. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Sige, pagkatapos mo riyan, umuwi ka na at matulog. Ay, huwag mong galawin ang buhok ko, ginulo mo ang inayos kong estilo. Tiningnan niya ako na parang naguguluhan at hindi napigilang tumawa, ikaw, parang pusang nagulo ang balahibo. Sabay, marahan niyang inayos ang buhok ko, ang tono ay mahinahon pa rin, sige, tumigil ka na. Pasok na tayo, baka dumami pa ang tao. Sa buong oras, hindi man lang niya tiningnan si Fang Zeng. Buong pagmamalaki kong ibinaling ang ulo, may nakatagong tawa sa aking mga mata. Tumingin kay Fang Zeng at kumaway, sinadya ko siyang asarin, hintayin mo na lang si Liu Ruyan. Kami muna ang papasok. Ang tono ko ay ikinagalit ni Fang Zeng, ang mukha ay pumuputi at pumupula. Hindi siya makapagsalita, parang gusto pa niyang makipagtalo, bumuka ang bibig. Pero hinila na ako ni Bainingbing at walang pag-aalinlangan na pumasok sa kabilang pinto. Sa buong proseso, si Bainingbing ay umiwas kay Fang Zeng. Nang lumabas kami ng lobby na may hawak na pulang. Sertipiko ng kasal, ang mukha ni Fang Zeng ay madilim na parang may tubig na mamumuo. Sa isang saglit, inisip ko pa na baka sugurin niya ako at kunin ang aming marriage certificate. Pagkatapos ay punitin ng todo. May kailangan ba akong iwi at ipak? Tanong ni Bainingbing. Pinuto nito ang aking mga iniisip. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Hindi nga yata. Simula ngayon, makakasama kita sa bahay, hindi mo man lang ako bilhan ng damit at papauwiin mo pa ako para kunin ang mga gamit ko. Hindi ko akalain na ganun ka, kuripot. Bumagsak agad ang iyong imahe bilang big shot. Narinig niya ito, napatigil muna. Pagkatapos ay bahagyang sumimangot, itinaas ang kamay at marahang pinisil ang pisngi ko, sabay masungit na sabi. Ang tinatanong ko ay mga bagay tulad ng computer, kung kailangan bang ilipat. Nang marinig ito, saka ko lang na-realize na nagkamali ako ng pagkakaintindi. Pero nagkataon na nakita ko pa si Fang Zeng na nakatayo sa malapit, kaya sinadya kong sabihin. Kalimutan mo na ang mga iyon, bumili ka na lang sa akin ng bago. Tila nabasa ni Bainingbing ang aking munting plano. Tahimik siyang sumagot, pumunta na tayo sa mall ngayon. Bili ka ng kung ano ang gusto mo. Pagkarinig nito, lumiwanag ang aking mga mata. Agad kong hinila si Bainingbing at mabilis na umalis. Hindi kita patatawarin. Tiningnan ko siya nang walang pakialam, may ngiting panlalait sa aking mukha. Hindi kita pakakawalan. Walang interes kong tiningnan siya, may ngiting mapanuya sa aking mukha. Hindi mo ako patatawarin? Aba, tignan na lang natin. Napansin ni Bainingbing. Ang puno ng puot na tingin ni Fang Zeng. Ibinaling niya ang tingin sa akin, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang hamak na tau-tauhan lang iyan. Bakit mo pa siya pinagmamasdan? Napatigil muna ako. Pagkatapos ay pumuri sa isip, talagang may aura ng kontrabida ito. Agad niyang natamaan ang punto. Sa totoo lang, sa sitwasyong ito, hinahangaan ko ang kanyang kalmado at desisyon. Mukhang kahit may bida kumikinang pa, wala itong epekto sa kanya bilang kontrabida. Tumingin si Bainingbing sa akin. Pagkatapos ay tahimik na hinawakan ang aking kamay at mabilis na lumabas ng Civil Affairs Bureau, iniwan si Fang Zeng na nakatayo pa rin. Nanginginig sa galit, sa daan, nagtanong ako ng walang pasintabi. Gusto mo bang kumain sa bahay namin?
Hindi man lang nagtaas ng ulo si Bainingbing, tahimik lang na sumagot. Sabihin ko rin sa mga magulang mo na lilipat ka na sa akin. Natigilan ako bigla. Umuri sa isip, wow, talagang mabilis at desidido ang malaking boss na ito. Parang hindi bagong kasal, tila mag-asawang matagal nang magkasama. Pero nang isipin ko ito, medyo excited ako sa puso. Mukhang masaya rin ang makasama siya. At alam ni Fang Zeng, tiyak na magagalit siya. Baka lihim pa siyang magpadala ng tao. Para bantayan ako. Ang imahe ng eksenang iyon ay nagpapatawa sa akin. Pagdating sa mall, pumili ako ng maraming pampaganda at pang-araw-araw na damit. Nang maghahanda na akong magbayad gamit ang card. Mahinahong naglabas si Bainingbing ng isang card at iniharap sa akin. Mahinahong bumigkas ng 2 salita. Ito ang gamitin. Tiningnan ko at pinagmasdan muli. Saka ko kinuha ang card, itinaas ang kilay at nilibak siya. Huwag kang magalit kung magastos ako ng todo. Mabuti na lang malakas ang loob ko. Bahagya siyang natawa at tumango. Mahinang pumuri, may diskarte ka. Ang kanyang ngiti, parang puri sa akin. Talagang isang mapagbigay at malakas na big shot. Susunod, naglibot kami sa ilang tindahan ng muebles, bumili ng mga toothbrush, sinelas, at iba pang maliliit na bagay. Lahat ay kumpleto. Sa wakas, pumunta kami sa tindahan ng damit upang pumili. Habang tumataas ang numero sa resibo, medyo na-guilty ako. Kaya pumili ako ng ilang pambabaeng casual na damit bilang regalo sa kanya. Ang aming mga nadiskubre ay parang bundok.